Palakpakan po natin para sa Panginoon, Brother Anthony Valdez. Morning po. Papasalamat lang po ako sa Panginoon dahil sa bagong taon na binigay niya, sa sugat pa, at saka sa trabaho rin po. Hindi ko na yung issue para sa akin. Yung issue para sa akin, yung issue na siguro, sana mababa yung buhay ng asawa ko. Amen! Ano naman mga asawa ko siya? Hindi, kasi ngayon nga, sabi nga ng doktor sa kanya, pero hindi naman po ako naniniwala na number one. Naniniwala ko rin ako sa grace ng Panginoon. Siya po ang bibigay. Siya po parang binibigay na po namin sa kanya lahat. Wala naman po imposible. Yun po. Siguro po, yun na lang, kasi minsan nag-aaway ko. Iniiwasan ko na lang din po na, okay, yung uminig yung ulo niya sa akin. Kasi minsan sigawan niya ako or what. Siyempre, baka siguro side effect din ng gamot niya. Yun. Iniintindi ko na lang din po siya. At salamat din sa Panginoon sa blessings na aming natatanggap. Kahit na maraming problema, tinataas na lang po, itinataas ko namin sa Kanya kasi wala namang pong imposible sa Kanya. At siya naman, kami po yung nagtitiwala sa Kanya po. Yun lang po, salamat po. Purihin ng Diyos, napakabuti talaga ni Lord. At nakaka-relate po ako kay Brother Anthony kasi siguro 2023 ata yun na si Papa parang na ano pala siya, yung stroke. So hindi po namin alam na ganun pala ang nangyari sa kanya. Nalaman lang nung na-check up na siya. So talagang November po yun, tapos December birthday ko. Talagang sabi ko dun sa prayer ko na yun na wala akong ibang hiniling, kundi ang hiniling ko lang is kagalingan sa aking papa. Kasi nung time na yun, sinabihan niya ako baka dito na siya abutin ng 65. Eh ngayon, 66 na siya. So, di ba, napakabuti ng Diyos. Talagang kahit sino hindi kayang wala tayong karapatan na magsabi na hanggang ganito na lang ang buhay mo kasi higit or ang Lord lang talaga ang makakapagsabi kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pero kung tayo po ay patuloy na susunod sa Diyos, patuloy na magiging tapat sa Panginoon, ang Panginoon ay laging tapat din sa kanyang mga anak. Amen.